Ma. Wala na. Ma, may sabihin ako sa'yo. Ano na naman yan? Paganda ka muna. Ma, nabunot ka dun sa ano? Ano? Saan? Dun sa i-apply namin na ano, PR. Totoo? Oo nga. Pero i-apply pa natin yun, hindi pa agad yun, ano, marami pang proseso. Oo nga. Saan na? Ipaprocess pa natin yun. Oo nga, bakit? Na ano na? Na-receive na natin yung ano, yung... o i-apply natin na mag-residente dito. Oh. Nung Thursday pa yun, na email. Hindi mo sinabi sa akin. Eh, kailan ko lang din na, Thursday ko nga lang na ano, na... Magsikisin ako dito, gano'n. Mag-residente nga muna. Mag-residente ka. Tapos pagka na-apply ka na residente dito, ma-avail mo lang yung ano, yung mga doktor, pwede na mag-doktor. Tapos iba pa rin yung citizen, syempre. Panibagaw na naman magsi-citizen ka na naman. Ay, iba pa yung citizen. Oo. Pero residente yun, kamukha lang din yun na citizenship. Kung anong, hindi ka lang pwedeng bumoto, pero kami katulad din, makakapag-doktor ka din, makapag-health card ka din. Katulad kila Anel. Oo. Pero hindi pwede makakuha ng ano doon sa Pilipinas. Ay, hindi pa muna. Ay, hindi pa muna. Ay, siyempre may proseso yun muna, Mama. Totoo nga, ala. Congratulations, Mama. Oo nga. Ayusin namin sa next week pag okay na si June. O, ano sabi mo, Ma? Thank you. O, di ba? Hindi nagganon-ganon ka doon sa, sa office. Tatandaan mo yon. Oh. Di ba? Swerte-swerte naman yung Mama. Si yung mga iba, nagdatingan din yung kanilang mga nanay-nanay na bunot din. Ito nga, taga-church. Ay, ang saya-saya naman namin. Ang saya-saya namin, Mama. Nung Thursday, hindi namin alam kung paano sabihin sa'yo, pero excited kaming mainam. Oo nga. Oo, syempre secret muna. Hindi pala niya sinabi sa akin, ha? Oo nga, ala. Masaya ka, Mama. Ipaprocess pa natin muna naman yun. Hindi naman agad-agad yun na PR ka na, ipaprocess pa rin yun. Tapos, hintayin natin yung approval pa. Ako, pwede nang... Pag na-approve, pwede ka na magpa-check up. Pwede ka na namin isama sa mga kung ano-anong, kumbaga yung mga alam mo, sa insurance. Ano? Sabi ni Belen, nung pag maakaabot na raw ako ng 10 years, may tanggap. Pagka nag-PR ka pa nun, Mama, pag nag-PR pa yun, hindi ka pa. Pag nag-PR ka pa, saka ka pa bibigyan ng pensyon. Merong tinatawag na ganun talaga. Pero after pa yun, mag-PR pa. Kasi yun Ito naman si Mama, gusto niya agad, meron agad kulimbat eh. May kulimbat agad. So, kung pagod yung beauty ko, nagagaling lang namin sa church mga friend. O, ayan, Mama. It's a good news. Sige, Mama, tulog ka na dyan. So, ayan, guys, no. Sobrang saya namin kasi nga naka-receive kami ng letter, ng email, nung Thursday na saya-saya talaga na yung invitation ng para sa parents and grandparents ay kumbaga yung sa sponsorship, mga ganun, sponsorship ng parents and grandparents, mga ganun, mga friend, no. Kaya ang saya-saya naman namin nung Thursday. Kasi pag mulat ko pa lang, kasi nagche-check ako ng email, ay nakita ko, akala ko siya scam eh. Kasi CIC, Mississauga, ganyan. Tapos mga kasunod, mga French na hindi ko pa ma-absorb. Ano ba itong mga ganito? Sabi ko, akala ko scam. Tapos ako kasi ang hilig ko dinidelete ko kaagad. Tapos sabi ko, nung sabi ko, bakit parang siya, merong attachment, ganyan. Chinek ko, ayun na nga, this letter is with regards your intention, parang intent to sponsor your parents and grandparents, invitation, ganyan, eklabo.
Tapos ayun na nga, sabi ko lang, napakabait talaga ng ama sa amin. Kasi itong ano na to mga friend, hindi ko na siya inaasahan kasi itong application ni mama ay 2020 pa. Ngayon, 4 years na, hindi siya napubunot. Pero may mga bunutan ng mga nakaraang taon yata, parang 2 years ago. 2021 nga, meron yata 2022. Tapos parang wala nung 2023 ba? Parang ganun. Kasi yun naman mga taga-church namin, dumating na yung mga parents nila, same lang kami ng application. Nag-apply din sila 2020. Pero yung mga parents nila nandito na kasi nga nabunot sila agad-agad. Tapos ako, parang hindi na ako maasa. Yung hindi na ako masyado nag-expect. Hindi na ako masyadong, wala na siya masyado sa isip ko. Kumbaga tanggap ko na kung hindi mabunot si Ma, siguro hindi talaga siya mabubunot. Ano naman gagawin ko kung hindi siya mabubunot, di ba? Eh, ayun nga, yung hindi ko na siya na-expect, yung bigla naman siyang nabunot kung kailan wala na akong inaasahan, parang gano'n. Saka naman siya nabunot. Tuwan-tuwa talaga kami ni June. Kasi nag-aalmusal kami noong time na yun. Tapos sabi ko, halahan, parang ito na yung galing sa, sa sponsorship ng parents, grandparents. Tapos ayun nga, binrowse ko. Confirm kasi siya, meron siyang yung letter na yon, may kasamang number, mga barcode, tapos yung UCI, mga ganun-ganun. Kaya alam ko na legit siya talaga. Makakatuwa. Tuwang-tuwa kami kasi alam nyo guys, itong 2023, 2024, talagang isa siyang big time blessing talaga siya sa amin. Ngayong mga panahon na ito, napakabait talaga ng Ama, Diyos ko. Thank you so much. Kasi, alam mo yung yung sunod-sunod na blessings, parang hindi na matatapos. At sana hindi matapos mga friend, no? Kaya, lagi din kami nagpipray naman na sana mabunot nga din si Mama. Kaya, naku, si Mama kasi mga friend, no? Kaya gusto namin siya dito talaga kasi, wala kasi siyang maayos na nauuwian dun sa Pilipinas. Wala talaga silang bahay, ganon. Yun naman kanyang asawa kasi ay hindi naman sila masyadong in good terms. Tapos nakikita rin lang din yung asawa niya sa kapatid or sa kamag-anak, ganon. Tapos yung asawa ni Mama ngayon, meron siyang anak doon, yung half-brother ni June. Kasi si June, iba ang tatay ni June eh. So, meron siyang half-brother dun kay Mama na hindi rin, kumbaga namamasukan lang din siya. Kaya, mas mainam at mas mapapabuti dito si Mama sa amin. Kasi, dito, naibibigay namin yung mga kailangan niya, yung mga basic needs niya. Kumbaga, hindi lang nga basic needs eh. Yung mga luho, hindi man masyadong luho, pero kung anong meron kasi ako, kung binibili rin namin kay Mama, meron akong bag, meron ding bag si Mama, meron akong sapatos, meron din siya sapatos, kung nakabili ako ng alahas, nabibilihan ko rin si Mama ng alahas niya. Ganun ba? Tapos, kung anong gusto niyang kainin, na mga nagsasabi sa akin, parang masarap yung ganito, ibibigay namin yung mga ganun. Siyempre lang naman, hindi naman talaga bongga. Pero kung i-compare mo sa Pilipinas, siyempre, iba naman kasi ang needs. Kapag nasa Pilipinas, iba yung gastos, ganun. Kung sakali uuwi si Mama sa Pilipinas, tapos magpapadala kami ng pera niya, siyempre yung pera niya sa kanya na ipapadala namin, ay hindi naman yung sasapat na para sa kanya lang. Siyempre, meron din siyang mga ibang mga bibilhin na ganun. Dito kasi kami provided namin talaga siya para sa kanya eh. Kaya masayang-masaya kami na hindi namin inaasahan na din na yun, mabubunot siya. Kumbaga, parang ganun. Tapos, yung sponsorship naman namin para kay Mama lang. Kasi yung parents ko naman, si Mommy and Daddy ko ay hindi sila interesadong pumunta dito sa Canada, mga friend, kasi ay meron silang pinagkakaabalahan sa Pilipinas. Masaya sila kasi meron silang parang napapasyalan doon, meron silang umuwi sila sa probinsya namin, meron silang lupa doon na tinitingnan-tingnan, ganon. May pinapasyalan silang mga ganon, mga kamag-anak namin nandun, mga ganon ba.
sinasabi ko naman sa kanila na pumasyal lang sila dito kahit sandali lang, kahit na 1 month, ganon. Kasi sinasabi ko na itong bahay na pinatayo namin ay meron talaga silang kwarto na nasa main floor lang. Hindi sila masyadong mahihirapan, hindi sila akyat sa taas, hindi sila akyat sa baba. Yung office doon, mga friend, no, dinesign yun para sa kanila rin na pwede nilang gawing kwarto. Paglabas mo, nandun na yung kitchen, nandun na yung living room kung gusto nilang manood ng TV. Tapos paglabas nila, meron ng washroom doon sa ilang hakbang lang. Tapos meron na rin shower, ganun. Kaya yung main floor namin, yung nakaano talaga yun full set ng washroom, ng bathroom. Kasi may shower, ganyan. Kasi nga, ang intention no namin doon, ang plano namin doon, pagdadating dito yung mami at daddy ko, o ay ano, kung gusto nila doon, ay kung kumbaga doon talaga sila, kung isi-set upan ng kwarto, para ma-easy lang access. Kasi tatay ko, medyo matanda na rin talaga, 86 years old na kasi siya, mga friend, marami nang nararamdaman, kaya doon. Pero si mama, nung ayaw naman ni mami and daddy ko na pumunta dito, si mama naman, ino-offer ko sa kanya yung sa baba, yung sa main floor na room. Ayaw naman niya. Gusto naman niya, katabi niya si Ashton dito sa second floor. Kasi, gusto niya mag-exercise naman. Kasi si mama naman, malakas pa talaga. Ayun, nako, thank you so much talaga. Alam mo yung sabi siguro ni Lord ay, maghintay ka na, matuto kang maghintay, ibibigay ko rin sa'yo, basta sa tamang pagkakataon, ibibigay ko sa'yo kung anong hinihiling mo, parang ganun. Kasi hamak mo 4 years na, dumating na yung mga parents ng mga kakilala ko sa church, tapos si mama hindi pa rin nabubunot. Ganun ba? Napaka yung 2024, pagpasok ng 2024 sa amin, din talaga, yung parang ang gaan ng blessings. Ang sarap mag-emote talaga na parang, ay Diyos ko, thank you so much talaga na hindi kami pinakalilimutan si mama isama sa listahan ng mga mabubunot ba. Kasi mga friend, no, si mama kasi medyo matanda na rin talaga, kaya dito, kung nandito siya sa Canada, may enjoy niya kung ano yung ibibigay may offer namin sa kanya, may offer ng Canada sa kanya, may enjoy niya talaga. Gusto kong batiin muna, asan na ba yun? Yung na-meet pala namin na family na nasa pumunta kami ng Jollibee nakaraan. May na-meet kaming family na nagkumaway sa amin sa Jollibee Southside sa Edmonton dito, mga friend. Kasi 3 ng Jollibee dito Yung Sykes World, tinatanong ko kasi kung anong name ni kuya hindi naman siya nag-reply. Sykes World, sabi niya shout out ko sila kasi sila yung nakita namin si Jollibee. Nag-YouTube din pala po sila, mga friend, no, paki-check yung kanilang paki-check yung kanilang channel. Nag-YouTube din sila ng mga buhay-buhay nila dito sa Canada. At shout out ko si Sulat CZ9191, Tres Maria 746, Chona 01, Maylek Lurk 2442, Rofina Miraflores, Ann Kaiser 2051, Lorena Narido. Thank you so much po sa laging panonood. Mga comment nila, natutuwa ako. At natutuwa daw sila sa aking mga videos. Thank you so much naman din po. At naku mga friend, maraming salamat kasi hindi ko akalain na umabot na tayo sa yung aking subscribers ay 2,400 plus na. Na-appreciate ko talaga po, mga friend, na yung dumadami yung aking mga subscribers tsaka yung mga viewers ko. Thank you so much. At thank you so much sa laging panonood. Doon din pong mga bumati kay Miles na nag-birthday kasi siya ng last week. Thankful din kami kasi ay nairaos namin yung birthday ni Miles. Actually ay
ang unang celebration sana niya ay May 12. Ang nagkataon naman ay ang forecast ay heavy rain. Kasi ang plano namin ay magre-rent kami ng dalawang ang tawag nito, bouncy castle dyan sa backyard namin. Para sa mga bata na mas malalaki, kumbaga parang mga bracket na Ashton na edad. Tapos meron akong in-rent na mas maliit para naman sa mga baby. So dalawang bouncy castle sana yung rerentahin namin. Isang bouncy castle na 50 feet, tapos isang bouncy castle na pang baby. So nagkataon naman na windy, tapos umuulan. So kinancel ko, nireset ko na naman, reschedule ko yung birthday party ni Miles ng May 19. At tapos umulan na naman. Naku, nakakarindi. Stress talaga ako sa birthday ni Miles. Pero ang birthday talaga ni Miles, ang exact birthday niya ay May 16. So, nung May 19, ang nangyari, dahil umuulan din naman, kinancel ko uli yung bouncy castle. Tapos, ang gumawa na lang kami ng setup doon sa basement ng mga laruan ng mga bata. Tapos yung mga bisita namin dito sa main floor. Kumasya naman kami, mga friend. Kaya, ayun, nakaraos kami doon sa mga bisita, nakaraos kami doon sa party ni Miles. Maraming salamat doon sa mga nag-best wishes, sa mga nag-greet kay Miles. Thank you so much sa mga tita, si tita na tita na to? Tita Gemini na laging nakasubaybay kay Ate Miles. Thank you so much, no? Ikaw talaga ang #1 fan ni Ate Miles. Thank you so much doon sa mga tita na iba, sa mga tita. Hanggang dito na lang mga friend, no? Sa uulitin. Thank you so much, everyone. Bye!